O, pakinggan muna natin yung mga umiiyak, ha? O, tinan natin to. Wait lang. Tinan natin to. Merong isang umiiyak. O, palakihin lang Ang natin. pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution. Yes, so tayo nang galing, ha? Umiiyak, sabi ko nga sa inyo, 7 minutes. 7 minutes lang na nagsalita si Inday. Ang ganda ng mensahe ni Inday. Meron siyang kinote sa Bible, tapos sinabi niya na wala naman talaga akong balak. Even nung 2022, wala naman talaga akong balak. Pero wala eh. Kahit pala ayaw ko, doon ako papunta eh. And nakikita nyo naman, mukhang walang pag-asa yung bayang Pilipinas. And hindi ako nakinig sa clamor ng tao noon na akong tumakbo ng presidente. Kaya ako nasisisi ngayon. Pero okay lang, nagsosorry talaga ako. Nagsosorry ako kasi hindi ko naman alam na satanas talaga yan. Kasi syempre yung demonyo ganyan, hindi na magpapakita ng totoong kulay yan eh. Yung demonyo talagang kung ano yung maganda yun ay papakita niya. Pero yung kaloob-looban niya, satanas pala yan. So nag-apologize sa lahat ng mga nangyayari ngayon. I'm also a part of it. Although hindi ako nagnakaw, sila nagnakaw. Pero I'm sorry, naranasan nyo to because I helped him win. Si Inday Sara talaga yung nakatulong kay Pangulong Bongbong Marcos para manalo. Bakit? Pakinggan muna natin to, sasabihin ni Larry doon na nag-iiyak. Dahil kasi nag-announce na siya na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Nakakatawa ito, no? Totoo naman yun. Tanga, bago mo pa maisip yan, sinabi na ni Inday Sara yan. Alam ninyo, kaya nila ako ini-impeach, lalo na sila Inday, sila yung mga makakaliwaan nagpapa-impeach sa akin at saka si Risa Ontiveros. Kasi si Risa Ontiveros na ang umamin. Sinabi na mismo ni Risa Ontiveros na a Duterte comeback is right just here. Nandito pa rin ang Duterte comeback. At hanggat hindi na-eliminate si Inday Sara sa equation, delikado makakabalik yung mga Duterte na yan. Sinabi na yan ni Risa Ontiveros. Ito naman si Larry doon, tanga-tangahan na naman. Paano gagamitin ni Inday Sara yan? In-impeach nyo na siya nung nakaraang taon. Putang ina niyan. Nung 2025, pina-impeach nyo na siya. Na-impeach nga siya dyan sa Congress, di ba? Di ba naman siya nagdideklara nun? Di pa naman siya nagdideklara noon na tatakbong presidente. Sinasabi naman na ni Inday noong 2025 ba na kaya kayo nagfa-file ng kung ano-anong kaso sa kanya. It's because you want to eliminate her. You want her out of the equation pagdating sa 2028 presidential elections. Anong pinagsasasabi mo, Gadun? Nagagamitin niya yan ngayon na pinupolitika siya. Tanga. Noon pa, yun na yung sinasabi ni Inday. Politika lang yan. Pinupolitika lang ako ng mga yan. Gusto kasi nila mawala ako para malakas ang laban nila sa 2028 kasi akong pinakamalakas na gusto ng tao na kumandidato. Ngayon nga lang siya nag-declare 2025, pinai-impeach na yan. Yan na yung depensa ni Inday Sara. Tapos sasabihin mo, gagamitin yan depensa. Matagal niya ng depensa yan. Bugok. Inan to. Tanga-tanga, tanda-tanda na, bobo pa. Napakalayo pa noong 2028, pero ito, meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo dahil kung di mananalo, puta ka na nyo, ba't pinai-impeach nyo? Kung hindi mananalo, bakit number 1 siya sa survey ngayon? Sinabi ni Direlon, Dilawan yun, sabi ni Direlon, mananalo yan. Pagka bukas sa eleksyon, mananalo. Sinabi rin ni Risa Ontiveros, nitong nakaraang interview lang niya, na if the election will be held tomorrow, mananalo yan. Kaya nga kami mag-aalyansa, Kaya nga magsasanib ang pula, dilaw, komunista, tae, kuto, garapata. Kaya nga lahat ng mga salot sa Pilipinas magsasanib puwersa para lang talunin si Inday Sara kasi siya pinakamalakas. Anong sinasabi mong hindi mananalo? Kung hindi mananalo yan, di sana hindi nyo tinatrabaho yan. Kung mahina talaga yan, di sana hindi kayo nagtatawag, magkakasamantakin mo. Dinidilaan mo yung tumbong ni Trillanes, kaaway mo yan. Mantakin mo yung mga tumbong ng mga komunista, dinidilpatan mo ngayon, dinidilaan mo ngayon, ikaaway mo yung mga yan noong hindi pa nag-aaway si Inday tsaka si Bongbong. Magpatingin ka na. Baka maluwag na yung mga tornilyo mo, baka kumalas yan, mangagat ka. Unang-una, ang Philippine politics is divided only to
to two major camps. That is Marcos and Aquino. Ang mga Marcos, natural, hindi na siya iboboto. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north na hanggang Mindanao. Bobo talaga, puta. Dalawa lang daw ang kampo dito. Marcos at saka Cory. Putang ina, ba't hindi nanalo yung si Leni Robredo noong 2022 election? O si Marcos, kaya siya nanalo. O bakit yung boto ni Bongbong Marcos mas mababa kaysa sa boto ni Inday Sara? Akala ko mas malakas si Bongbong Marcos kaysa kay Inday Sara. Saan kaya binili ni Gadon yung logic niya? Magkano kaya bayad dyan sa logic na yan? Putyang ina, kung saan mo naman nabili yan, itago, sabihin mo dun sa tindahan na yun, magsara na. O baka may makabili pa ng logic na yan, ang dami ng tanga sa Pilipinas, dumagdag ka pa. Napakaraming Ilocano at ang tinatawag natin ng mga waray, yung mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga ba't hindi nanalo? Ba't hindi nanalo lahat ng mga manok ni Bongbong Marcos sa Visayas at sa Mindanao? Napakalakas pala naman ni Bongbong eh. Bakit hindi nanalo sa mga probinsya na mga pinagsasasabi mo? Bakit ang dami? Sila Respicio, sila Mamba, ang dami mga Ilocano. Ako, Ilocano ako. Bakit gigil na gigil ako kay Bongbong? Akala ko ba may solid north? Putsangin na. Baka solid north yan. Sila Riga dun para ng propagandista, no? Kaya imposible na manggagaling pa ang boto sa kanya sa mga Marcos camp. At sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino naman, hindi rin siya iboboto siyempre kasi meron silang sarili nilang kandidato, no? Ano ka? Pag tumakbo siya si Guanzon, boboto siya eh. Dilawan si Guanzon, sabi ko nga sa iyo. Kaya nga maraming kandidatong lumulutang sa Dilawan kasi hindi sila solid eh. Kaya nga sinusulong si Bam, isinusulong si ganito, isinusulong ni si Leni Robredo, isinusulong ni Risa Ontiveros yung sarili niya. Yung Dilawan watak. Watak yung Dilawan na yan. Putang ina, kahit sila, may mga Dilawan na kain suka. Pero may mga Dilawan na ayaw talaga sa Marcos. Oo, may mga Dilawan na ayaw talaga sa Marcos. So pag tumakbo si Inday Sara, yes, I'm pretty sure hindi iboboto si Inday. Pero yung mga galit kay Bongbong, hindi rin iboboto ng mga Dilaw na yun yung kandidato niya. Lalo na to si Risa. Hindi boboto ng mga Dilawan yan si Risa. Hindi boboto ng mga Pinklawan yan. Kasi ang gusto ng mga Pinklawan, si Leni Robredo. Sasabi nito. Hindi nga sila united tapos sasabihin mo mag-unite kayo. Nag-aaway-away nga sila sa kampo nila eh. Andiyan si Risa Ontiveros, andiyan si Bam Aquino, andiyan si Kiko Pangilinan, andiyan pa si Mar Rojas, o kung sino man ang i-adapt ng kanilang political party. Ang dami. Puta, lahat may pangarap. O paano yan? Sino ngayon ang tatakbo sa kanila? Lahat yan gusto maging presidente. Papayag ba yung mga yan? O tingnan mo. Bibigyan kita ng isang example. Noong 2022 elections, nag-usap-usap Robredo, Isko, si Lacson, si Pacquiao. O nag-usap-usap sila. Ilan sila? 4 sila. Nag-usap-usap sila. Putang ina naman tong ilaw na to. Onday lang kasi umiitim ako eh. Ayaw ko umiitim ako. So ayun na nga. 4 lang sila nag-usap. Mantakin mo 4 silang nag-usap. 4 lang ha. 4 lang. Putang ina niyan. Hindi pa sila nagkasundo. Ito pa kaya ang dami-dami ng mga sinasabi mo. Paano magkakasundo yan? Para sa bayang Pilipinas sa sinasabi mo, pare-parehas mga ganid yan. Hindi magigibway yan mga yan. Putsang ina maniwala ka. Lahat yan tatakbo kasi makakapalang mukha niyan. Tatakbo yung mga yan, alam mo kung bakit? Yan si Risa, alam naman niya, di siya mananalo. Pang-12 siya nung nanalo siya nung nakaraan. Pang-12, paano siya mananalo sa pagka-presidente? Wala naman nagawa yan ng senador. Puro kabisitan lang ginawa niyan. Hindi nga yung binoto ng Pinklawan ng Dilawan ng solid eh. Pinagsasasabi mo. Wala yan. Hindi kaya ni Risa Ontiveros makipagsabayan kay Inday Sara. Ang gagawin lang yan, ito sa tingin ko lang malamang mali ako. Mali ako sigurado. Kukuha lang ng campaign funds yan. Bakit? Wala na siya. Hindi na siya tatakbong senador sa susunod eh. Top expired na yung yung papel niya. Nagamit niya na yung 2 pagkakataon niya eh para magbasa ng index card sa Senado eh. So hindi yan hindi yan mananalo. Kukuha lang ng pondo yan. Style mo bulok, style ng mga style ng mga presidentiables yan na kahit na alam naman nilang hindi sila mananalo, kumukuha sila sa mga campaign nila. Campaign funders nila.
At yan naman ay alam natin na ang mga Liberal Party at itong Pinklawan-Dilawan ay galit na galit dyan sa mga Duterte sapagkat inapak-apakan nila si Madama Vice President Leni Robredo noong panahon niya. Kaya imposible na manggaling sa Marcos camp at saka sa Aquino camp ang boto ni Sara. Ngayon, tingnan naman natin yung mga leftist, yung mga nasa kaliwa. Hindi rin siya lalo iboboto dahil galit na galit sa mga Duterte yung mga yan. Bakit? Bakit galit sa mga Duterte yung mga kaliwa? Gadon, bakit? Ba't di mo sabihin kung bakit? Galit yung mga makakaliwa sa mga Duterte kasi inubos sila. Di ba yun din ang gusto mo? Oh, wala, pinapahamak mo lang yung sarili mo, gunggong. Ang mangyayari, itong leftist ay kakampiyan either sa Liberal Party o yung Dilawan-Pinklawan o kaya ay posible na kumampi sila sa Marcos. At yun naman mga ibang mga political parties na mga minority political parties, of course, hindi rin kakampi sa kanya yan dahil yan ay talagang papanig yan sa administration or sa opposition dahil kasi kailangan nilang magpasok ng mga senatorial candidates kahit na ilang piraso lang naka-candidates, meron sila at meron din sila sa mga lokal. Kaya hindi yan magsasara. At isa pa, ang PDP naman ay wasak na. Nag-resign na nga yung kanilang Secretary General at marami na sa mga PDP wala na. At hindi naman din naman solid ang PDP noon kay Sara dahil nagalit sila kay Sara. At galit din si Sara sa kanila. Kaya walang patutunguhan. Ay, ito chismoso, no? Ang dahil pinagsasabi, wala namang katotohanan kahit isa. Bibigyan kita ng isang matinding rebuttal. Si Inday Sara, pagka nag-eleksyon bukas, mananalo. Sinabi ng Dilawan. Sinabi ni Drilon, sinabi ni Risa, if the elections will be held tomorrow, definitely she will win. Siya ang mananalo. Ngayon, ibig sabihin, this early, sinabi na ni Inday Sara na tatakbo ako. Ano mangyayari ngayon? Lahat ng mga kapitalista, lahat ng mga campaign funders, lahat ng may mga personal agenda, mag-i-invest ba sila doon sa alam nilang matatalo? Mag-i-invest ba sila ng pera doon sa alam nilang ilalampaso? Itatry nila yung kanilang makakaya para lumipat kay BP Sara at itry si BP na BP. Nandito lang ako Kailangan mo ng pondo para sa iyong kampanya sa 2028. Lagi mong isipin na nandito lang ako Ganun yan. Kasi kung ako, negosyante ako, halimbawa tumakbo si Larry Gadon, kahit aso, magbotohan, bukas yung aso namin, yung aso ng kapitbahay namin at saka siya, barangay chairman, baka talunin siya ng aso ng kapitbahay namin. Kung ako, mag-i-invest ako kay Gadon, negosyante ako, alam ko na matatalo yung taya ko sa kanya. Hindi ba ikaw sa casino, bigyan kita ng barahan na nakabukas. Yung barahan nung isa 7, yung barahan nung isa 9. Kanino ka tataya? Doon sa 7? Tanga ka ba? Siyempre tataya ka doon sa mananalo. Hindi mo isasakripisyo yung pera mo doon sa matatalo ka. Anong gagawin mo kung halimbawa itataya mo yung pera doon pero ayaw tanggapin? Tataya ka pa rin doon sa kalaban? Hindi, mananahimik na lang ako. Hindi ko popondoan yan kasi masisira lang ang pera ko dyan. Wala kang utak, Gadon. Itigil mo na yung pag-analyze mo. Wala ka namang utak para mag-analyze. Nagsasasabi nitong ulol na ito.